So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong katarantaduhan po ng mga Duterte Bobo supporter. So ngayon, nirereklamo nila ngayon na tataas daw po yung contribution ng mga miyembro po ng SSS. Okay, 2025 no? So sa January 1, 2025 tataas po yung contribution ng mga empleyado at saka mga miyembro po ng SSS. So alam niyo nakakatawa dito, itong mga bobong DDS mga kababayan, especially itong promoter po ah, ng networking, DDS na promoter ng networking, ang may kasalanan daw po nito si PBBM, si Presidente Bongbong Marcos. Ganyan po sila katanga. Basta makapagbintang lang po, eh wala naman palang alam kung ano talagang totoong nangyari. So pakita ko sa inyo, no? So ito ngayon ang reklamo nila ngayon. Actually, nakita ko to sa Manila Bulletin. Okay? Sabi dito, no, private sector workers face higher SSS deduction beginning 2025. So ito, nabalita ito nung isang araw pa. So ngayon, merong isang vlogger dito from TikTok tsaka from Facebook na bobo. Bobo to kasi taga Davao to eh, no? Basta DDS po na taga Davao, bobo po yan. So ito pangalan niya si ano, si Real Bakla, no? Real talker pala. Ads. Yan, no? Ah, alam nyo, alam nyo kung ano nakakainis dito kay Real Bakla? Ako wala naman akong pakialam sa mga ibang mga vlogger eh. Wala akong pakialam sa mga vlogger. Pero itong si Bakla, mga kababayan, no? Confident na confident sa kabobohan. Honestly, no, diyan ako naaasar eh. 'Di ba? Actually wala namang bilang yang hayop na 'yan, pero ang pinaka nakakainis po talaga dito po sa mga Duterte fanatics, no, kung makapagsalita sila akala mo may mga alam. Confident sila sa mga sinasabi nila, yun naman pala katangahan ang sinasabi. Parang ito example nito, pakita ko sa inyo, Teka lang, baki-copyright tayo ng putang ina nito, sige teka lang. Handa na ba kayo mga lods? Eto na ngayon. Oh, 'di ba? Nakita mo, 'di ba? Confident na confident, 'di ba? Eto na ngayon. Putang ina mo. Ang magsasuffer, ha, yung mga kababayan nating nagtatrabaho. Ayan, so mamaya papakita ko sa inyo. So sabi niya dito, ang nagsasuffer daw dito, yung mga kababayan nating nagtatrabaho. Well, actually mga kababayan, binasa ko po yung batas na pinirmahan ni Duterte, parang hindi naman. Parang hindi naman, ang magsasuffer dito yung mga employer. Pakita ko sa inyo mamaya, Sige. Para mapunan lang ang katarantaduhan ng gobyerno ngayon. Ang ina mo, tarantado ka. Ikaw yung tarantado, gago. Basahin natin. Ready ka na ba sa O sige. 2025? Tataas ang kontribusyon sa SSS or Social Security System ng mga manggagawa sa private Bakla. sector simula 2025. Nako, kawawa naman itong mga manggagawa. So at least you get the point. So syempre ito, DDS to, ang sisi niya kay sa PBBM admin. So ngayon, gago rin to, no? May nabasa ka lang na ganyan, hindi mo naman pala inintindi kung ano ba talaga nangyari dito. So pakita ko sa inyo, no? Balikan natin tong batas na to. Okay. So ito yan eh. Ito. So effective January 1, 2025, the SSS contribution will rise to 15% according to circular number 2024-006 to 2024 10101. This circular is released on December 19, di ba? Which outlined the 2023 contribution rate at 14%. So actually mga kababayan, no, kapag nabasa mo kasi to, ang unang papasok sa iyo, ay grabe naman. 15% ang itataas ng SSS yung contribution namin. Kawawa naman kami. Ayan ang isipin niyo pag sumusweldo kayo ng 20,000, 'di ba? 20,000 pesos a month, bali yung ikakaltas sa SSS niyo, at least 2,500, no? 2,500 parang gano'n ata, no, kung tama yung math ko, no? 'Di ba parang gano'n ata, 'di ba? So malaki, 'di ba? Kung ito lang ang binasa ninyo. Ganyan po kasi mga DDS, mga kababayan, selective bias. Sobrang selective ng mga buhaka ng inang mga hayop na 'to, na hanggang dumadating po sa punto na nakakapag-mislead na po sila ng mga tao. Dapat kasi 'pag nagva-vlog, dapat inaaral muna.
Kaya ako naiinis sa mga hayop na 'to, eh. So ngayon ito, basahin natin 'to 'no. Actually nasa balita naman ang problema lang sa inyo hindi niyo binasa ng buo. Kasi dalawa lang 'yan, eh. Hindi niyo binasa ng buo, gumawa kayo ng content kasi bobo kayo or talagang manloloko kayo. Kasi kung itutuloy naman po natin yung balita, sabi dito, "These changes are mandated by the Social Security Act of 2018." 'Di ba? RA number 11199 and Social Security Commission Resolution number 560 S 2024. Okay? So ayan, ayan ito dito pa lang dapat gets niyo na, eh. From 2019 mga kababayan hanggang 2025, tumataas po yung contribution sa SSS. 'Di ba? Inutay-utay ito nung panahon ni Duterte para hindi mabigat. O ngayon kung pupuntahan ngayon natin 'tong batas na pinirmahan ngayon ni Duterte, puntahan natin 'no. Eh, ayan kasi ang problema sa inyo, eh, 'di ba? Magbabasa lang ng batas hindi pa nagre-research, eh. Tapos gagawa pa ng content 'no. So ito, ito yung sinasabing batas dito, eh. Ito, parehas lang 'yan, Republic Act number 11199, 'di ba? An act rationalizing and expanding the power and duties of the Social Security Commission to ensure the long-term visibility of Social Security system, repealing for the purpose of Republic Act 1161, amended by Republic Act number 8282, otherwise known as Social Security Act of 1997. Actually, mga kababayan, ang problema kasi sa SSS natin, kailangan talaga magtaas minsan ng contribution. Kasi po, may inflation tayo, 'di ba? Yung ₱1,000 noong 1997, hindi na po ito same amount ng 2024. So ngayon, kapag hindi po tayo nagtaas ng contribution, malalo ding bababa lalo yung value na makukuhang pensyon. Napaka-basic naman nito, mga buwaka ng inang 'tong mga 'to. So ngayon, ito, kasi ang sinasabi naman natin dito, kung ang problema niyo pala yung pagtaas ng pensyon, so kung ayaw niyo 'yan, kayong mga DDS kayo, okey lang 'yan, kung ayaw ninyo. Pero kung isisisi ninyo at magmi-mislead kayo ng dapat sisihin, mali ito. Kasi una mga kababayan, tingnan natin kung sino ba mga signatories dito. So sino ba nag-approve nito? Unang-una, si Gloria Macapagal Arroyo, House Speaker. O Tito Soto, Senate President. O tapos ito, sino nakapirma dito sa baba? Rodrigo Duterte. Bobo talaga 'to, bobo, puta. Ayan, linaw-linaw, oh. Oh, so nagmukha kang tanga dito, mukha kang tanga. Oh, matagal ka ng mukhang tanga. So ngayon mga ka-streetwise 'no, ito yung sinasabi ko ano, so may parte dito 'no, ano bang section 'to? Di ko alam kung anong section ng batas na 'to. So ito yon, 2019 pala, okey. So ito po yung nangyari, teka lakihan natin para mas malinawan tayo, 'yan, ito. And ito po yung nangyari regarding po diyan sa batas na 'yan ni Duterte. 'Yan, okey, sige. So ito po yung sinasabi nating 15% 'no, ayan 'yan, 'to. 2025, 15%. So ibig sabihin nun, from 2019 na 12%, so tumaas siya ng 15% nung 2025. So hindi po isang bagsak po yung nangyari dito. Oh, 'di mas malinaw naman nakalagay dito, eh. So dito mga kababayan 'no, yung shinolder po ng employee is 1% lang from 2019 to 2025 kasi tingnan niyo, yung share. Yung employee noong 2019, 4% yung share po ng contribution. Tapos after 6 years ba 'to? 2025 'no, tama? Naging 5%. So isang porsyento lang po yung tinaas. So ang nagpaluwal ng pera dito para po sa SSS ng 2% is yung employer. Ayan kasi 'no, Diyos ko naman, nakuha niyo ba yung point mga kababayan? 'Di ba? So ganyan po kasi yung mga DDS, mga ka-streetwise. Ganyan po sila gumawa ng content. May babasa lang na gano'n, ayun na 'yan, kasalanan ni Kuting 'yan o kasalanan ni Satanas 'yan.
Oh, parang ito, pakita ko sa inyo kung gaano ka-double standard 'tong mga hayop na 'to. Ito, may singit ko lang, may nakita kasi akong post dito nung babaeng 'di naliligo. Ito, so si Joey. So sabi ni Joey, ito, Ayuda Nation. Actually sila galit sa ayuda, 'di ba? Ako ayoko rin ng ayuda, to be honest 'no, ayoko rin. Yung 4-piece okey na yung 4-piece, yung pamimigay sa senior tsaka sa PWD kung meron man, okey na rin yun. Pero yung may mga tupad, AIX, AKAP, medyo medyo OA na para sa akin 'yan, eh. Pero ngayon, ang sinasabi natin dito, napaka-double standard ng mga hayop na 'to. Kasi example nito, ayaw nila ng Ayuda Nation, 'di ba? So ganyan, ayan. At least you get the picture. Pero sino ba gumawa nito nung Pasko? Ang mga Duterte, tingnan niyo, So, ito yung mga Duterte, kumakain ng lechon. Oh, sabi sabi ng mga DDS, kayo mga ano, bakit niyo sinisita pati pagkain ng lechon? Okey lang naman 'yan, sige kumain sila ng lechon. Yun nga lang ang point dito, itong sinasabi ninyong diagram na 'yan, yang picture na 'yan na yung ayuda is tira-tira lang, ginawa ng mga Duterte 'yan. Tingnan niyo, habang kumakain sila ng lechon, yung mga taga Davao pumila. Mahigit 25,000 na katao sa Davao City pumila para sa pamimigay ng pamasko ng pamilya Duterte. Kita niyo yung SMNI sinungaling talaga, 'di ba? Sabi ng SMNI 50,000, yun pala 25,000 lang pala. So ayan mga kababayan, so ngayon ang point dito, ito po yung mga taong nanghingi ng pamasko or ayuda nung panahon nga po, nung Pasko mismo. Pero anong pinakain sa kanila? Ito, putang ina, lugaw. Ayan, lugaw. Bastos, 'no? So kasi, actually ako, ito, sasabihin ko lang sa inyo 'no. Ako meron din naman akong critic sa gobyernong ito. Hindi perpekto po yung gobyerno ni Marcos. Naniniwala naman ako dun, 'di ba? Kung nakita niyo naman tayo nagki-criticize tayo ng mga secretaries ni Marcos, ni PBBM, 'di ba? Si Boying Rimulya, si DILG, pangalan ng DILG dati nakalimutan ko na. 'Di ba si Cristina Fasco, 'di ba si Acorda, 'di ba? Si Mel Robles, 'di ba dati, 'di ba? Kini-criticize natin 'yan, 'di ba? Pero ang mali kasi sa mga DDS, naki-criticize sila, may bitbit silang Duterte. Mali ang ginagawa ninyo, Duterte tama. Do Ayun ang mali. Tayo mga kababayan, kung minsan nakakapag-criticize tayo sa mga secretaries po ng, what do you call this, ng gobyerno like ano, like, Rex Gatchalian, 'di ba? Naki-criticize natin yang mga 'yan, eh. Oh, ang gusto natin is para mag-improve. Pero ang ginagawa kasi ng mga DDS, kritisismo, tapos pasok ang mga Duterte. Duterte din mga kababayan, hindi rin naman perpekto ang Duterte. Ang daming palpak, mas maraming palpak nung panahon ni Digong. Kaya para sa akin napaka-bullshit ng narrative ng mga DDS. Parang katulad nito, batas ni Duterte sinisi kay PBBM. Ayuda na pinakaayaw nila, ginawa din ni Duterte. 'Di ba? Parang 'di ba? Walang utak, eh. Mahina, eh. Mahina. Walang 'yan 'tong mga 'to 'no. So 'yun mga ka-streetwise, diyan po sa Team Replay ano nga po masabi niyo nga po dito sa katangahang attitude po ng mga Duterte fanatics. So kayo ba, agree ba kayo dito sa sinasabi natin or baka DDS din kayo 'no? So 'yan 'no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At siyempre po diyan po sa Team Replay, siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.